Pasabi, handa ka na bang magpuri sa ating Panginoon Diyos? Hallelujah! Come on, let's worship! Let's praise the Lord! Kasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot.
let's continue to worship. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. Damihan natin ang presensya ng Panginoon. We honor your name, Lord. We honor you. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala'y nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo
nagpapakumbaba, Panginoon Diyos, sa inyong presensya. Hallelujah. Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus.
pagpalain niyo. Come on, loud your worship to the Lord. Hallelujah, Lord. You deserve the highest praises, oh God. Wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos. Lahat ng papuri para sa inyo. Taas, taas ang Diyos. Wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos. Lahat ng papuri para sa inyo. Kailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Come on, sing to the Lord. Pour out your worship. Sa'yo kalwalatian, kadakilaan, Jesus. Magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman. Ikaw ang hari, aking tinatanging Jesus. Sige po, malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Praise you, Jesus. Salamat po ni Lord sa umagang ito. Salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig na dinako mo, Lord, ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Para kay purihin, para kay sambahin sa katotohanan. Salamat, Lord. Muli, anuman, Lord, ang nakikita mo sa amin, na karamihan, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Lord, kami humingi ng patawad sa iyo. At dalangin namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin. Sa mga oras na to, bigyan mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Na anuman ang aming talakayang yung salita, ito'y mauunawa namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At dalangin din namin, Lord, sa apat na sulok ng lugar na ito, talaga mo, Lord, ang iyong mga angheles para kami ingatan. Nang sa gayon naman tangka ng kaaway ay huwag makapamayani sa lugar na ito, Lord. Sa iyo ang papuri,
pagdakila, pagsamba, O Lord. At nawa, sa umagang ito, matanggap namin ang nararapat para sa amin. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod para maging dalaw yan ng pagpapala. Sa bawat isa, ang aking labi, O Lord, langisan mo, na tanging salita mo lamang ang lalabas sa bibig na ito. Sa iyong papuri, pagdakila, pagsamba, ito pong aming samot dalangin sa iyo at ito hiniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Magandang umaga po sa lahat. Amen. At magandang umaga siyempre sa nag-iisa nating Panginoon. Panginoon na buhay. At salamat sa Panginoon sa mga sandaling ito na ako'y muli, no? Magamit para sa kanyang kapurihan, maghatid ng mabuting balita sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa Lord, no, na ang bawat isa is nakarating na safe and sound. At maging yung hindi pa nakakarating, loobin ng Panginoon na makarating sila, Lord. At salamat sa Panginoon, no? Patuloy tayong kinakalinga. Sa umagang ito, nagising tayo, no? Sabi nga, every gising is a blessing. At maging sa nagdaang gabi, salamat sa kasisimula na prayer and fasting. At pinapauna ko na po, no? Inaanyayahan po namin ang bawat isa na mamayang gabi meron po ulit. Prayer and fasting, no? 6:30 ng gabi hanggang alas 8 po, no? Ito po ay napaka-importante. At tatalakayin po natin mamaya yun, no? Na bakit napaka-importante ang mga gawain patungkol sa Panginoon. Amen? At ang tema po natin sa buong buwan na to ay draw near to God. At sa buong June, ito po ay napasimulan na ng Pastor June at naging ang Pastor Dong, no? Nakapagsimula na po. At ang sa akin po ngayon is parang ayaw. Yan. Faith and trust. Ano po? Ang pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay sa faith and trust. Sabi ng Hebrew chapter 11, verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He reward those who earnestly seek Him. Ano po? Sabi diyan, no, napakahalaga daw po, no, ng isang pananampalataya. At ito po ang isa sa hinahanap sa atin ng Panginoon. Sa talatang ito, no, ito po self-explanatory, no. Ito po kumpleto na. Kung tutusin, hindi na po tayo kailangan magpakahaba pa, no. Sa talatang ito is mauunawa na natin. Pero tayo po binigyan ng pagkakataon, no, na halukayin natin, pagbulay-bulayan natin, no, para po yung kabuuan ng tekstong ito is maunawaan natin ang lubusan. Amen po. At sa tulong ng Banal na Espiritu, gaya ng panalangin ko kanina, no, siya lang po yung makakatulong sa atin. Bakit po? Sabi ng Bible, siya daw po yung nakakaalam kahit dun sa ilaliman ng panukala ng Panginoon. Sa panalangin nga, wala tayong kakayanan. Amen? At ang Banal na Espiritu lang po ang ating katuwang. Sa totoo lang, no? Sa verse na to, is napakalinaw na ang pananampalataya ay hinahanap ng Panginoon. Walang tao na pwedeng ma-please ang Lord kung walang pananampalataya. Ano po? Kaya, bago po tayo pumalaot, no? Alamin po natin kung ano hinahanap ng ating Panginoon.
Sa Hebrew chapter 11 verse 1, sa kauna-unahan po, no? Narito po na po lahat ang ibig sabihin ng pananampalataya. Maging ang mga tao na halimbawa dito, narito na po matatagpuan. Ang ibig sabihin pala ng pananampalataya ay ito. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ulitin ko po, no? Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya daw pala, ito'y pagtitiwala. No? Na mangyayari yung mga bagay na hinihiling natin. Yung mga imposibleng bagay na akala natin, sa lakas natin, hindi natin kaya, yes, okay po yun. Pero katulong natin ng Panginoon na pagtupad nito sa mga imposible. Ano po? Katulad lamang po ng babaeng dinurugo for 12 years. Imagine niyo po, no? Sabi dun sa istorya, naubos na daw po yung kanyang kayamanan. For 12 years nakahanap niya ng medical assist. No? Yung katugunan sa kanyang karamdaman is hindi po nagamot. Sabi doon, no, kayamanan. Hindi po ito piso lang o dos. No? Sabi doon, kayamanan. Naubos ang kanyang kayamanan pero hindi siya napagaling. At unfortunate, no, mas lumala pa daw. Yun ang po ang eksaktong pagkakasabi, no? Mas lumala pa daw yung kanyang karamdaman. Pero alam niyo po, no? The power of His tongue, no? At yung kanyang nagsusumidhing pananampalataya. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Doon po sa kahuli-hulian, ano sabi niya? Gagaling ako. Napakalaking pananampalataya, ano po? Sa tingin po natin, lahat, no? Ang Israelita, ang pinili ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, nang ma-meet niya yung centurion, sabi ng Panginoon, walang pananampalataya ang Israel na katulad nito. Imagine niyo, no? Romans, kaaway ng Israel. Pero mas higit yung kanyang pananampalataya. At kinalugdan ng Panginoon. Amen? Sabi ng John chapter 9, na 20, verses 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakita. Kausap po niya dito si Tomas. No po, alam po natin istorya ni Tomas, no? Nung ibinalita sa kanya or nakarating sa kanya yung balita na nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus. Anong sabi niya? Hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako maniniwala. Pero mapalad tayo sa mga panahong ito. Sumampalataya tayo kahit hindi natin nakita si Jesus. Bakit? Nararamdaman natin siya. At nasa sa atin siya. Amen? Yung pong babae, no, na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, napagaling. Kayo na po ang bahala magbasa niya, no? Sa Matthew chapter 9, naroon po yan. Sa Lucas chapter 8, at sa Mark chapter 5, naroon po lahat yan. Amen po. Faith is a life na napakahalaga sa bawat isa. At talagang kailangan natin ang pananampalataya. We cannot please the Lord without faith. Hindi tayo makakausad sa paglilingkod or pagdidesire maglingkod sa Panginoon kung walang pananampalataya. At sa pananampalatayang ito, no, hihimay-himayin natin. Sabi ng verse 11 chapter 6, sa unang binasa natin, no,
Sabi diyan, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible in pleasing God. This signifies that faith is the foundation upon which a pleasing relationship with God is built. Ito daw po, yung isang sangkap para makabuild tayo ng relasyon sa Diyos. Ang taong walang pananampalataya, kahit kailan, hindi makakabuild ng relasyon para sa Panginoon. Package po yan. Ano po? Ang pananampalataya na kung gaano ito kaliit or gaano ito kalaki, ito po yung magpapakita kung anong merong relasyon tayo sa Panginoon. Tama po? Yung laki or liit man ng pananampalataya na meron ang isang tunay na Kristiyano, ito po'y magpapakita kung gaano siya kalapit sa Diyos. Ito po yung nagpapakita kung gaano yung relasyon niya sa Diyos. Kung gaano niya sinik ang Lord, kaya nagkaroon siya ng ganoong pananampalataya. Ang faith mo ang magpapakilo sa iyo. No? Yung pananampalataya natin, ito yung nagpapakilo sa atin, sa pastor, sa mga leader, para kumilos. Sabi diyan, faith is understood as the foundation for obedience. Hindi makakakilos ang isang Kristiyano na tumugon sa panawagan ng Diyos na maglingkod. Akayin yung mga tao, ihayag yung kanyang mga salita kung walang pananampalataya. Bakit po? Kung tayong lahat na naririto, walang pananampalataya na ang Diyos ay buhay, niloloko lamang natin ating sarili. Para saan yung ipinunta natin dito? Amen? At dito po sa Hebrew 11, narito po yung man of God. Na po, nakapaloob po dito lahat. Si Abraham. Si Amang Abraham. Abraham's faith brings him to the promised land. Imagine niyo, kung walang pananampalataya ang isang tao, pupunta ba siya doon sa lugar na pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon kung wala siyang pananampalataya? Iiwanan ba niya yung napakasarap niyang buhay? Kapiling niya yung kanyang relatives. Kapiling niya ang mga magulang niya. At pupunta ka doon sa lugar na walang katiyakan. Walang sinabi sa Bible na nakarating na siya doon. Hindi niya alam yung kung ano-ano ng mga bagay na naroon. Pero anong ginawa ng Amang Abraham? Hindi siya nagdalawang isip. No? Hindi siya umangal. Lord, ang sarap na ng buhay ko dito. Wala na akong hahanapin sa lugar na ito. Dito na ako lumaki. Dito na ako tumanda. Pero ang anong ginawa ni Abraham? Sumunod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Si Noah. Imagine niyo, magtatayo ka ng barko. Di ba dapat malapit doon sa dagat? Di ba ang dry dock sa tabing dagat? Pero saan siya itinuro ng Panginoon? Sa bundok. Kaya kung walang pananampalataya si Noah, habang ginagawa niya yung arko na yun, bibigay na siya. Susuko na siya. Bakit? Kinukutya po siya. Na siya'y nasisiraan na ng ulo. Tama nga naman po. No? Imaginein mo, kung hindi mo kilala yung Diyos na nag-utos kay Noah, kukutyain mo siya. Napakalaki. Napakalaki ng barko, no? At doon sa tuktok ng bundok niya itinayo. At dahil din sa pananampalataya, si Enoch hindi nakaranas ng physical death. Bakit? Sabi ng
Hebrew chapter 11 verse 5. Taas-taas ng konti, no? Sabi doon, He was taken by God directly to heaven. Kinuha po ng Lord si Enoch at dinala directly sa heaven. Ganon, merong pananampalataya si Enoch. At sa atin, no, hindi imposible yun. Walang imposible sa Diyos. Nagawa niya noon, pwede niya magawa ngayon. Pero kailangan ng malaking pananampalataya. Merong requirements. Merong hinahanap ang Diyos sa atin. Ano po? In essence, faith isn't passive state, but an active force that motivates and empowers believers to live a life that are pleasing God. Sabi dyan, no, isn't passive state. Hindi ito yung, Lord, niligtas mo ako. Sige, mag-aantay na lang ako ng pagbabalik mo. Mag-aantay na lang ako ng rapture. Hindi po gano'n. Ang pananampalataya, kumikilos. No? Ang pananampalataya, hindi patay. No, ito'y buhay at kumikilos. Ito'y buhay at tumuudyok sa atin. No? Naakayin natin ang ating family. Tingnan nyo. Hahayaan mo ba sa buong angkan mo, ikaw lang ang maligtas? Hindi po, di ba? Dahil sa iyong pananampalataya, nagkakaroon ka ng pag-ibig. Kahit nire-reject ka. Amen? Nakukuha mo pa rin, share sila ng Word of God. Nakukuha mo pa rin silang i-invite. Ako po, nag-invite po muli ako. Kagabi, pero hindi po siya dumating. Pero hindi po ako tumitigil. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na one day, makakasama ko siya rito. No? Alam na Lord yan. No? Sabi ng James chapter 2 verse 18, but someone will say you have faith. I have deeds. Show me your faith without deed, and I show you my faith by my deeds. Ulitin ko po, no? But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Ano po? Napaka-importante na sa bawat isa, no, na yung ating pananampalataya may kalakip na gawa. Anong sabi ni James? Patay daw yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. Yung pananampalataya mo, dapat nag-i-invite ka. Yung pananampalataya na meron ka, dapat nakikita sa buhay mo araw-araw na kung sino yung Diyos na nagbago ng buhay mo. Dapat yung pananampalataya na meron ka, nagiging mapagbigay ka. Nagbupunsod sa iyo sa pag-ibig. Ano po? Dapat, katulad tayo nung man of God dito sa aklat ng Hebrews na to. No? Ano yung ibig sabihin ng man of God? A man that follows God in every way, who obeys His command with joy, who does not live for the things of this life, but for the things eternally. Yung daw pong man of God, is sumusunod daw po sa Lord, na kinakalimutan yung lahat. Sumusunod sa Lord na walang iniisip kung mabibigo siya o hindi, magtatagumpay siya o hindi. Basta importante sa Kanya, basta mahalaga sa Kanya, makasunod siya sa Diyos. Tulad ni Noah, hindi niya alintana, no, na pinagtatawanan siya.
ang importante sa kanya, one thing, makasunod siya sa Lord. Nawa, sa atin lahat, no? Ito yung unang-una nating may lagay sa ating puso, yung masunod si Lord. Amen? Sabi ng karuktong, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Yun daw pong lumalapit sa Lord sa pamamagitan ng panalangin is dapat daw maniwala na meron Diyos. Kaya nga na sinabi ko kanina, no? Kung meron sa atin dito na nakarating, pero hindi naniniwalang may Diyos, niloloko lang yung kanyang sarili. Sino ba naman ang tao na mananalangin? Dahil po, ang panalangin po, patungkol sa Diyos yan. Wala pong panalangin na mananalangin ka sa demonyo, wala po. Basta po yung term na prayer, patungkol po yan sa Diyos. At walang tao na nanalangin na hindi naniniwala na may Diyos. Automatic po, ang lahat ng tao na dumalangin, alam po niya na meron siyang pinapatukuyan dun sa kanyang panalangin. Meron siyang eagerness na kaya ako ito dadalanginin, kaya ako ito hihilingin, dahil alam ko, He exists. Dahil alam ko na meron Diyos na hindi maiksi ang kamay, hindi bulag, hindi bingi, para hindi tugunin ang aking panalangin. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat manampalataya na totoo siya, na buhay siya, na may kapangyarihan siya at may kakayanan siya para tugunin ito. Tama? At doon sa hindi naniniwalang may Diyos, sa pasimula pa lang, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. Tumingin tayo sa paligid natin. Tumingala tayo. Makakakuha tayo ng sagot na ang Diyos ay buhay at totoo. Sabi ni David sa Psalms chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. The sky proclaim the work of His hand. Malinaw, ano po? Isa po ito na proof na God exists. Hindi po totoo yung sinasabing Big Bang. No? Wala pong pwedeng isang malaking pagsabog is magagawa na ang mga bagay na to. Ang bawat bagay po no, is may kalakip na pag-iingat ng Panginoon. Nasa Colossians po yan, no? Colossians. Kung di ako nagkakamali, chapter 1, verse 17. Na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang bawat bagay is nagkakalakip-lakip. Tumatakbo ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ni Hesus. Bakit? Sabi ng Panginoon, no, nilikha daw po ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Imagine niyo, no, yung isang malaking bagay na palutang-lutang sa kalangitan. Tayo, napakaliit natin, no? Yung pong pinakamaliit na star, pag tumama po sa earth po yun, no? Burado po yung earth. Bakit po? Napakaliit po ng earth kumpara sa stars. Malalaki po sila. Imagine niyo kung walang Diyos na merong kapangyarihan, magkakauntugan na po lahat siya. Pero as long as niloob ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kahit kailan hindi magmimintis siya. Hindi po babagsak yan, no? At sabi ni Job chapter 12 verse 7 to 9, hindi ko na po nilagay dyan. Hayop, isda, ibon, magtanong ka sa kanila.
alam nila kung sino ang lumikha sa kanila. Job chapter 12. Kayo na po ang magbasa niyan. No? Assignment po yan. Sabi ni Job, hayop, ibon, isda, magtanong ka sa kanila. Alam na alam nila kung sino ang lumikha sa kanila. Sabi diyan na belief in God's existence is very important in every Christian. This belief is the foundation upon which faith is built. Sabi ko nga kanina, no? Hindi makakabuo ng pananampalataya yung taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi makakabuo ng napakalaking pananampalataya yung taong hindi kilala si Jesus. Paano ka nga naman magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Para sa sarili mo, He is not exist. Pero malinaw po, no? Kaya ang bawat tao is pumipikit pag nananampalataya, pag lumadalangin. Kasi nararamdaman niya, there is something there. Na tanging pag pinikit mo lang ang iyong mata, mararamdaman mo siya. Yung kanyang presensya, no? Kaya nga, yung pinag-aralan namin kagabi, kaya napaka-importante, no? Seeking God's presence. Hindi kailan mararamdaman ng tao ang presensya ng Diyos kung hindi siya mismo naghahanap. Sabi diyan, no? And He is rewarder of those who earnestly seek Him. Ang Diyos daw na ating hinihilingan, na ating binibigyan ng ating panalangin, ito daw yung nakakakita. At hindi lang basta nakakakita, ito daw po yung tumutugon. Bakit? Siya yung merong kakayanan para magbigay nito. Bakit tayo dumadalangin? Bakit tayo humihiling sa Diyos? Kasi alam natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin manalangin. Kailangan natin magpaawa sa Diyos. Oo, tama yung salita ng Panginoon, no? Na alam na niya. Pero alam niyo po, sa isang ama, ako, isang ama din po ako, no? Alam ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Pero mas masarap yung feeling kapag lumalapit siya sa iyo at humihiling siya sa iyo. Bakit? Alam mo yon yung pakiramdam na kaya siya lumapit sa iyo dahil kumpiyansa siya. Meron siyang, tawag dito, pananampalataya sa iyo. Meron siyang belief sa iyo. No? Na meron kang kakayanan na ibigay ito. At the same time, mahal na mahal niya ang kanyang anak, kaya ibibigay ito. Alam nung kanyang anak na kaya lumalapit sa kanya ang kanyang anak para humingi. Dahil mahal niya ang kanyang anak. Dahil alam niya, mahal siya ng kanyang tatay. Ano po? Alam niyo na po yung istorya nung ama na sabi nung kanyang ama, alam po niyo na to, no? Pero paulit-ulit kasi napakaganda, no? Nasabi nung kanyang ama, anak, pagdating ng Sunday, kakain tayo ng ice cream. Wala pa man din yung Sunday, no? At that moment, nai-imagine na nung kanyang anak na pagdating ng Sunday, sabay sila ng kanyang ama nakakain ng ice cream. Bakit? Alam niya, hindi sinungaling yung kanyang ama. Alam niya, may kakayanan yung kanyang ama para ibigay ito. Pangatlo, alam niya, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Hindi niya ito bibigay. Ano po? Hangal ang tao, no, na hindi naniniwala sa Diyos.
Pero tayo, lahat na naririto, no? We are not fool. We are wise. Bakit? Because we are building house na si Jesus ang foundation. Kaya nga po sa Biblia na mayroong dalawang tao. Isang hangal, isang matalino. At kaya tayo naririto dahil matalino tayo. Tulad tayo ng serpent. Kaya alam niyo po yung dahilan kung bakit in-example ng Lord yung serpent na dapat daw nakakuyabit sa bato or nakadikit sa bato. No? Dahil malamig po yung bato. Malamig po yung bato. Sabi dyan, no? Faith involves believing that God will honor His promises and reward those who seek Him. Yung daw pananampalataya, ito daw yung kailangan para maniwala sa Diyos na yung iyong panalangin ay i-honor niya. Bakit? Sabi ng Bible, ang Diyos daw iniingatan niya yung lahat ng kanyang mga sinalita hanggang sa ito'y matupad. So kung sinabi ng Diyos na sige, humiling kayo sa akin at bibigay ko sa inyo. Kaya tayo, sa paghiling natin, alam natin ibibigay ng Lord. Bakit? Sinabi niya sa kanyang pangako, no? Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Doon sa buong yaman ng Panginoon, hindi niya ipagkakait kung ano man hinihiling mo. Imagine niyo, no? Naibigay ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak. Sabi sa pamamagitan ng epistle ni Paul, meron pa bang mga bagay na hindi kayang ibigay ang Diyos? Sa tingin po natin, wala na, no? Bakit? Yung nga, kaisa-isang meron siya. Hindi siya nagdalawang isip ibigay. Yung pa kayang pambayad lang sa tubig, no? Sa kuryente, sa mga bills. At ngayon, no, yung magpapasukan na, pang matrikula, no? Hindi po imposible sa Diyos yan. Napakalit na bagay yan, no? Lagi natin tatandaan, walang bagay na malaki sa Diyos. Sabi nga, kung ang problema mo ay sinlaki ng barko, lagi natin tatandaan na ang solusyon ng Diyos, sinlaki ng karagatan. Imagine niyo yung barko, no? Pag ikaw nakatayo dun sa harapan ng barko, napakalaki. About 5-story building. Pero parang sa tingin natin, napakalaki. Ganun daw po yung problema natin. Ang solusyon ng Lord sa problema natin, sinlawak ng karagatan. Kung mayroong pananampalataya. Kasi kahit kailan, hindi pwedeng tugunin ng Lord yung panalangin ng walang pananampalataya. Sabi ng James din yata yun, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Dapat daw yung tao is wag nag-aalinlangan. Kasi yung daw nag-aalinlangan is parang alon na tinataboy ng hangin kung saan lamang. At sabi doon, no? Unfortunate, no? Yung daw taong ganito, wag daw umasa na tatanggap. Amen? Yung taong nagdududa sa Diyos, wag daw umasa na tatanggap. Tama nga naman, no? Imaginein mo, pinagdudahan ka na, tapos aasa pa siya na tatanggap siya. I don't think so, no? Sabi ng Matthew chapter 7, verse 7, kinuha ko lang po ito, no? Seek and you will find.
Sa lahat daw po ng humahanap sa Diyos, umasa daw po makakasumpong. Umasa na makasusumpong. Itinuturo ng Diyos na hanapin natin siya. Tulad nga ng sinabi ko kanina, no? Sa pamamagitan ng mga gawain, napakalaking bagay para matagpuan natin ang Diyos. Kaya po, paalala ko ulit, mamayang gabi, meron po. I-reserve nyo na po yung upuan nyo dyan. At makakaasa po kayo, no? Darat na nyo yung upuan na yan para sa inyo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Alam nyo po, no? Ito po yung nagpapakilos sa ating pastor. Dahil alam niya, habang nagsisikap siya na turuan tayo, sumusunod siya sa Lord. Nabibigyan niya ng kaluguran ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hindi siya tumitigil. Alam ko. No? Kat patuloy kong pinapapurihan ng Lord sa buhay ng ating mga pastor. No? Sabi diyan, seek God first and everything else will be yours. Sa lahat po no, na nagnanasa ng napakaraming bagay, sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek God first and His kingdom. And all these things shall be added unto you. Walang mahirap sa Lord. Ora mismo kaya niya ibigay. At lagi natin tatandaan, yung pagsik natin sa Lord, no? Dito po natin nauunawaan na kung meron tayong hiniling at kung hindi man matugunan ng Lord kaagad-agad, hindi tayo magtatampo. Bakit? Kilala natin ang Lord. Kung yung hinihiling natin, sa tingin niya ay makakasama sa atin, or sa tingin niya ay cheap, hindi niya ibibigay yun. Bakit? God is preparing something else na better, na good, na hindi maglalayo sa atin sa kanyang presensya. Bakit po? Walang binigay ang Lord sa kanyang anak na ito'y nagbunga ng pagkakalayo sa kanya. Hindi nagbibigay si Lord ng mga bagay na makapagpapalayo sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang presensya. Tulad nito, napakaraming Kristiyano gustong yumaman. Amen, hindi po masama yan. Bakit? Alam ng Kristiyanong yon na sa pamamagitan ng kanyang wealth, sa pamamagitan ng kanyang mga possession, mas mapaglilingkuran niya ang Diyos ng mas mainam. No po? Amen. Pwede tayong maglingkod nang wala tayong gaanong yaman. Pero napakainam maglingkod sa Diyos kung meron kang resources. Napakainam maglingkod sa Lord kung meron kang resources. Bakit po? Sa taong napakayaman at ninais niya maglingkod sa Diyos, napakaliit po ng mga bagay na pipigil sa kanya. Bakit po? Meron po siyang mga associates. Sige, kayo muna ang bahala sa aking mga businesses. Ako'y sasamba muna sa Lord. Araw ng linggo, kayo muna. Or kung hindi man, sumama kayo sa akin. Hayaan natin ang Lord ang mag-ingat ng ating mga businesses. No? Kaya nga po yung mga merong business dito, no? Katulad ng mga tubigan. Alam niyo po kung sino kayo, no? Salamat sa Panginoon. Bakit? Kung tumigil po kayo sa pag-seek sa Lord, malamang wala kayo rito. Malamang sasabihin nyo, linggo, may mga gathering, kailangan ng tao ng tubig. Kailangan ng unang-una, no? Mga major commodities. Pangangailangan, no? Tubig. At kung titingnan mo yung kita mo, kumpara
Sa pagpunta mo sa Lord, sa lugar na ito, mas mawawalan ka. Bakit magbibigay ka eh? Tama? Pero dahil sa presensya ng Lord, na patuloy mong sinisikap na hanapin, mainam na hanapin, mataimtim na hanapin, kaya ka naririto. Amen? At kung hindi ka sumunod sa Lord, malamang, yung tubigan mo, karwas na lang yun. Dahil hindi ka pagpapalain ng Lord. Pero dahil sumunod ka, ang tubigan mo, ang parlor mo, nananatili. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Praise God. Sabi diyan, no? Proverbs chapter 8, verse 17. I love those who love me, and those who seek me find me. Minamahal daw ng Diyos yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Yes, mahal ng Diyos nang ibigay niya yung si Lord. Pero, lagi natin tatandaan, mas mahal tayo ni Lord. Amen? Mas mahal ni Lord yung mga nagmamahal sa Kanya. Meron lang po akong paalala, no? Sa pagtakbo natin sa Lord, sa pamamagitan ng panalangin, sa pagdulog natin sa Lord, sa pamamagitan ng paghahayag natin ng ating mga pangangailangan. One thing lang po, no? Wag po natin gawin to na si God yung last resort natin. Napakasakit po para sa Lord niya, no? Yung tatakbo lang tayo dahil kailangan natin si Lord. Parang sa Ama natin, no? Lalapit lang tayo dahil may kailangan tayo sa Kanya. No? Lagi natin tatandaan at lagi natin i-practice. Yung sa mga may magulang pa rito, no? Ihag natin yung ating mga magulang. Hindi yung lalapit tayo sa kanila dahil may kailangan tayo, no? Huwag pong ganun. Dahil napakapalad nyo. Dahil ang iba rito, no, wala nang mahahag, wala nang mayayakap ng mga magulang. Ganon din po sa ating Panginoon. Huwag natin gawing last resort yung pagdulog natin sa Lord dahil no choice na tayo. Sabi nga, wala na tayong ibang no choice. Tama ba yung grammar ko? Wala kang ibang no choice. Amen? Sabi ng 1 Chronicle chapter 16 verse 10 to 11. Glory in His holy name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Hindi dahil meron lang tayong kailangan, kaya isisik natin si Lord. No? Sabi diyan, seek the Lord continually. Patuloy. Habang tayo nabubuhay. Ito na yon. No? Lagi natin tatandaan, ito na yon. Practice to. Bakit? Sabi ng Bible, no? Wala na daw tayong pagkapagod pagdating natin doon. Bakit? Hindi na tayo matutulog. Wala na po kasing gabi doon. Tayo'y walang gagawin kundi magpuri sa Lord. At sabi sa Bible, no, very clear, yung katagang holy, holy, holy. Bakit? Ito po kasi yung katangian ng Panginoon. Wala pong makakaparehas dito. No one beside God's holiness. Nag-iisa po siya. No second. There is no else with holiness like the Lord. Malapit na po ako matapos, no? Sabi diyan, seeking or drawing near to God is important.
Because it allows us to experience God's love, receive mercy and grace, and find peace in His presence. It is also aligned with our spiritual design. Puputulin ko po muna dyan, no? Ano nga ba yung spiritual design natin, no? Sabi dito, God designed humanity with a spiritual nature, created in His own image, and with capacity, ulitin ko, with capacity for a relationship with Him. This design includes ability to reason, make choices, and experience emotion. Ito po yung pagkakadesign sa atin, no? Isang design na kinuha niya sa kanyang anyo, na mayroong kakayanan na makaramdam, makapagpaliwanag, makapili. Kaya nga tayo mayroong free will. Dahil nais ng Diyos, yung kanyang design is hindi tulad ng robot. Napakasarap ng pakiramdam bilang ama na iniibig ka ng iyong anak dahil sadyang iniibig ka. Hindi yung iniibig ka ng iyong anak dahil nakaprogram ka. Ano po? Kaya napaka-importante sa Diyos yung kanyang pagkakalikha sa atin na merong free will. Katulad nyo. No? We are not wired. Na pagdating ng alas 6, gigising tayo. Maghihilamos tayo, magtututbrush tayo, magbibihis tayo, then pupunta tayo rito. No. Napakarami pong hindrances niyan. At dahil sa free will natin, mas pinili natin ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng bawat isa? Amen? No? Na nagtagumpay ang Lord sa ating mga buhay at hindi ang labahin. No? Bakit po? Meron pong tinatawag niyang Kristiyano ang kanyang sarili, pero yung Jesus na kanyang pinaglilingkuran is tinatalo ng labahin. Ano po? Wag pong ganun. Sabi nga ng mga taga-Taytay, wag ganun. Napaka-importante sa atin. Sa bawat gawain, sa bawat pag-aaral, sa bawat seminar, no, napaka-importante. Pag sinabihan tayo ng Lord, sa pamamagitan ng ating mga pastor, kapag tinapik tayo, sumunod tayo. Bakit po? Walang tao, no, na naglingkod sa Lord. Walang tao na sumunod sa Lord. And then afterward, nagsisi. Lahat ng tao na sumunod sa utos ng Lord, meron mang struggle minsan, pero at the end of the day, yung fulfilling ba? Amen? Nararamdaman niyo yun, no? Nawa, nararamdaman ng bawat isa, no? Na napakarami mong ginawa maghapon. Pero pagdating ng alas 5, dinadala ka ng iyong panyapak sa banyo para maligo, mag-toothbrush. Dahil sabi mo sa iyong sarili, kahit anong pagod ko, merong gawain. Alam ko, kailangan ko to. Alam ko, makakapagpalakas sa akin bilang anak ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, 365, God reminds us. Dahil tayo madalas nakakalimot. Madalas tayo nakakalimot. Dito po ako magtatapos, no? Sabi ng James chapter 4, verse 8, ito po yung tema natin. Draw near to God, and He will draw near
to you. Walang lumapit sa Lord at walang kahit kailanman lumapit sa Lord na ito'y pinagtabuyan niya. Lahat ng lumalapit sa Lord na merong pananampalataya, na merong puso na gustong magpaturo, na gustong sumunod sa ipinag-uutos ng kanyang Ama na nasa langit, na buhay at totoo. Inaakap niya to. Ano po? Inaakap niya to. Kaya tayo po, wag po tayong maging tulad ng isang alon. Maging foundation natin na ang pananampalataya na ang Diyos ay totoo, Diyos ay naririyan para sa atin. Hindi tayo mabibigo kahit kailan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y mananalangin, Let's close our eyes. Bow our head. Lagi natin tatandaan, tayong lahat na gustong matagpuan ang presensya ng Diyos ay actively, consciously engaging in practices that brings one closer to a divine presence. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga spiritual na activities, gusto ng Diyos na lagi tayong naroroon. Gusto niya active tayo. Gusto niya kumikilos tayo. Walang taong kinalugdan ng Diyos na walang ginawa para sa kanyang kapurihan. Lahat ng taong kinalugdan ng Diyos ay laging nagsisikap na abutin ang mga taong naliligaw, especially yung kanyang nasasakupan ng kanyang magulang, kanyang mga kapatid. Sa patuloy na pagsik natin sa Lord, doon natin mauunawaan kung ano ang mga bagay na makalulugod sa Kanya. Kahit paalala ko, mga kapatid, draw near to God. And God will draw near to us. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya. Pagkat ang Diyos natin na umiibig sa atin ay hindi kailangan tayo pinahiya. Lagi niyang iniingatan ang kanyang mga salita na hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Praise you God. Praise you Jesus. Praise you Holy Spirit. Diyos po naming banal na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Salamat sa iyo. Salamat sa walang sawa na pagkalinga mo sa amin. Sa gabi pa lang na kami nagpahinga, hanggang sa dinako mo ang aming pangyapak sa lugar na to. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil napakabuti mo, Lord. Napakatapat mo sa bawat isa sa amin. Na kahit minsan, hindi ka nagkulang. Kahit madalas kami nagkukulang sa iyo, pero lagi kang tapat. Lagi mo kami kinakalinga. Lagi mo kaming pinoprovide ano man ang aming pangangailangan. Tulad sa mga sandaling ito, na muli nag-provide ka ng aming makakain, pagkain espiritual. At nawa, dalangin ko sa lahat ng naririto
ang iyong mga salita is magpalakas sa amin. Ang iyong mga salita is magmistulang sandata sa bawat panghihina namin. Ito'y magagamit namin nagpapalakas. Salamat, Lord. Sa aking mga kapatid naririto, ingatan mo sila. Na sa araw-araw ng kanilang buhay, mabigyan ka namin ng kagalakan, Lord. Maingatan namin sa aming puso na daily, hanapin ka namin. Na daily, pagdating ng dapit hapon, matatagpuan ang aming mga sarili na kami nagtagumpay sa paglakad namin. Katulad, Lord, ng sinabi mo sa Micah chapter 6 verse 8 na kami lumakad na may pananampalataya. Kami lumakad na may pananampalataya sa iyo. Tinuturuan mo kami, Lord, na kami sumunod, paglingkuran ka. Tulad ng mga man of God na hindi nagdalawang isip na paglingkuran ka. Kahit doon sa mga bagay na parang katawa-tawa, sinunod ka nila, Lord. Ganon din kami, O Lord. Kahit kinukutya kami, behind our back, hindi kami magsasawa, Lord. Hindi kami titigil, Lord. Dahil alam namin, Lord, na sa kabila ng maraming bagay na nakikita namin, ikaw lamang yung bagay. Ikaw lamang, Lord, ang makakapagpuno sa amin. Yung mga bagay na kakulangan namin, mga bagay na emptiness na sa mga bagay-bagay dito sa mundo, namin hinahanap. Salamat, O Lord. Dahil wala kami nakita ni isa sa kanila. Dahil natagpuan namin, tanging sa iyo lamang, O Lord. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Lord. Ito po ang aming samad dalangin sa iyo. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Umawit po tayo sa Panginoon. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa inyo. Taas,
Isang magandang araw po sa ating lahat at sa ating Panginoon at na Happy Father's Day po sa lahat ng katatayan. Sige po, dadako na po tayo ngayon sa pagbibigay. Basahin ko lang po itong Proverbs chapter 3 verse 9. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kapag daw tayo ay nagbigay ng tithes sa gaway ng Panginoon, ibibless po tayo ng ating Panginoon. At ang sabi po, ibibigay niya po sa atin yung nag-uumapaw na pagpapala. Nag-uumapaw na pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi po, sa pamamagitan po ng ating pagbibigay sa gaway ng Panginoon, ang Panginoon po ay dinadakila po natin siya, pinaparangalan natin siya, hino-honor natin siya dahil lang sa pamamagitan ng ating pagbibigay. At hindi lang po yun ang makikita natin kapag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Ang ating pong mga finances ay bibigay po ng ating Panginoon. Lahat po ng aspeto ng ating buhay at ang ating mga pangangailangan ay ibibigay po ng ating Panginoon. Kaya't sa umagang ito po, tayo po ay magbigay sa gawain ng Panginoon, yung pong pinaka-the best. At lagi po nating tandaan, uunahin po natin lagi ang Panginoon sa lahat ng buhay natin. Sabi po sa Matthew 6:33, unahin natin ang kanyang kaarihan at ang katwiran upang sa ganon ang lahat ng bagay ay dadagdag niya sa atin. Kaya sige po, makakatayo po ang lahat. Tayo po ay manalangin sa kaloob ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, sa loob ng isang linggo, kami po ay yung iningatan, Panginoon. Kami po ay yung ginabayan, pinoteksyonan sa lahat ng aming mga ginawa, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, narito po kami upang ihandog namin ang aming mga katawan, Panginoon, bilang pagsamba sa pamamagitan ng aming pag-ibibigay sa iyo, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, pagpalain mo po ang bawat isa na magkakaloob sa iyo, Lord. Ikaw po siyang patuloy na magpala sa lahat ng aming mga pinagkukunan ng aming pinagkakakitaan, O Lord. I-bless mo po ito, maging sa aming mga kapatid na walang kakayaan, Panginoon, na magbigay. Ikaw rin po siyang patuloy na magbigay sa kanila ng pagpapala, Panginoon, mga trabaho, Panginoon, upang sa ganong, Panginoon, sa mga susunod mong gawain, ay makapagbigay sila at maranasan nila, Panginoon, ang mayamang pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord, maging sa oras na ito, mga salapi na aming malikom sa umagang ito, ay magagamit lamang po sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. At marami pa pong makakilala sa iyong paanan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, pwede na po tayo magkaloob. Hey! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y
Kagaya ng ating Panginoon, ang ating mga tatay ay mapagmahal, mapagkalinga at maalaga. Minsan, nananahimik lang sila, pero ramdam na ramdam pa rin ang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo. Happy Father's Day. Wandering to the night, wanting a place to hide. When I try with all my might, but I just can't with a smile. I'm slowly drifting. And just when I run out of road, a minute I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I think the master, I think the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I think the master, and I think the savior. Oh, I thank God. Oh, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep it moving. I welcome him. From now till I walk the street of gold, I sing of how you save my soul. This wayward son is found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I think the master, I think the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I think the master, I think the savior. Oh, I thank God. Oh, I thank God. And last but one, I am free. I am free. I am free. And last but one, I am free. I am free. I am free. And last but one, I am free. I am free. I am free. And last but one, I am free. I am free. I am free. And last but one, I am free. I am free. I am free. And last but one, I am free. I am free. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I think the master, I think the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I think the master, and I think the savior. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I think the master, and I think the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I think the master, and I think the savior. Oh, I thank God. Ayan, praise God! Totoo nga na, we thank God for the life of our fathers. At dahil dyan,
Tinatawagan natin ang lahat ng mga katatayan at syempre, habang kayo po ay tinatawagan na pumunta sa harapan, may mga ipamimigay po ang ating mga youth sa inyo na mga mustache para sa ating mga tatay, para isuot at idikit natin no, sa ating mga mukha. Ito ay simbolo ng ating pagiging tatay. Ano po? Sige, sabay-sabay tayo magdikit ng ating mga mustache para sa ating mga tatay. Yung may mga mustache na po, patungan na lang natin. Ano po? Sige po, ini-invite natin ang lahat ng ating mga katatayan dito po sa harapan para naman tayo ay maipanalangin. Ano po? At syempre, tinatawagan natin ang ating Sister Aileen Robles para maipanalangin ang ating mga katatayan. Syempre, hindi mawawala ang simple token no, galing sa ating church. Ano po para sa ating mga katatayan? May built-in na si Brother Choi na bigote. Ano mo? Ayan, di ba? Ano at ng mga tatay magkakahawik sa bigote. Praise God! Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng ating mga tatay. Tunay na pagpapala sila sa buhay ng kanilang pamilya. Ano po, praise God sa buhay nyo. Ayan. Habang inaantay po natin ang iba pa mga tatay na pumunta dito sa harap, syempre nandito na din ang ating Sister Aileen para sila ay maipanalangin. Muli po mula sa Holy Deliverance Christ Commission Church, Happy Father's Day po sa ating mga katatayan. Ayan, di ba? Nalilito na ba kayo kung sino ang tatay nyo dito? Dahil pare-pareha silang may bigote. Ano po? Nakakalito naman. Si John Laka, Brother John. Asa na po? Declaration. Ang ating mga fathers. Tara na po dito. Jason Damiar, Jude Pereira, punta na po kayo dito. Sino po? Sino po? Nandiyan na po. Kuya Eros, eto na po. Yes, no, tabing eh. Ayan, sige po tayong lahat ay tumayo po tayong lahat at tayo ay ipanalangin natin ang ating mga katatayan. Sister Aileen. Sige po, lahat po tayo ay tumayo at ating pong ituon ang ating mga kamay sa ating mga tatay. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dakilang Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, to celebrate, O God, the Father's Day, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tatay na ito, Panginoon, sa buhay ng aming mga tatay, Panginoon, na binigay mo po sa amin. Lord, hindi po namin sila pinili, Panginoon. Pero Ikaw, Lord, ang nagtakda. Ikaw ang nagtalaga, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay maging ama namin, O Lord God. At sa mga oras na ito, Panginoon, itinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Lord, we offer their lives unto you, O God. At Lord, sa mga oras na ito, God, we bless them, O God, from head to foot, O Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng wisdom, Panginoon, na sa pagdala nila, Panginoon, sa pangunguna nila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, O God, para dalhin sa iyo, Panginoon, Lord. We pray, O God, na Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon. Bless their heart, O Lord God, as we first offer themselves to you, God, as they seek you, O Lord God, with all their heart, with all their soul, with all their mind, Father. We pray, O God, na Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa puso ng mga tatay na ito, Panginoon. Bless the work of their hands, O Lord God. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, mga pinagkakabalahan, O Lord God. Tunay nga, O Lord, na pagpalain mo po sila, Panginoon. Pasaganain mo po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Bless their coming ins and their going outs, O God. Na Lord, sa araw-araw, Panginoon, na pagdala mo sa kanila, sa pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon.
Give them good health, O Lord God. At tunay nga, O Lord, proteksyonan niyo po sila sa mga taong nagbabalak ng masama, Panginoon, in Jesus' name. Lord, patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga panyapak, Panginoon, sa paghahatid nila ng mga iyong magandang balita, O Lord God, sa paggamit mo sa kanila, Panginoon, para ang iyong ministeryo ay patuloy na lumago, Panginoon, at mapalaganap, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga tatay, ng mga magiging tatay, Panginoon, at patuloy na gumaganap ng tungkulin, Panginoon, ng isang tatay, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, tinataas po namin sila sa iyo, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na ito ay aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. So again, Happy Father's Day po sa lahat po ng tatay po na ginawa po ng Diyos. Alam niyo po, tayo pong mga tatay, we are designed by God to be the head of our family, to be the leader of our family. And being a leader po, being a head of our family, not only the authority that we have, hindi lamang yung pribilehiyong magkaroon tayo ng authority, but most especially po, yung ating pong responsibility. Kasi ang authority po, hindi tayo mamamalimos ng respeto, hindi tayo mamamalimos ng paggalang sa ating pong mga mahal sa buhay kung ginampanan po natin yung disenyo ng Diyos sa atin bilang leader or head of the family po, bilang mga tatay. Ngayon po, bago tayo manalangin ng benediction po, mayroon po tayo dito nga video po na paalala po sa ating mga tatay. Ito po ay hango po sa movie po about the courageous at makikita po natin, kinuha lang namin yung portion para mapaalalahanan po tayo ng ating pong responsibility as mga tatay po. Okay na. But I tell you that as a father, you are accountable to God for the position of influence He has given you. You can't fall asleep at the wheel, only to wake up one day and realize that your job or your hobbies have no eternal value, but the souls of your children do. Some men will hear this and agree with it, but have no resolve to live it out. Instead, they will live for themselves and waste the opportunity to leave a godly legacy for the next generation. But there are some men who, regardless of the mistakes we've made in the past, regardless of what our fathers did not do for us, will give the strength of our arms and the rest of our days to loving God with all that we are, and to teach our children to do the same. And whenever possible, to love and mentor others who have no father in their lives, but who desperately need help and direction. And we are inviting any man whose heart is willing and courageous to join us in this resolution. In my home, the decision has already been made. You don't have to ask who will guide my family, because by God's grace, I will. You don't have to ask who will teach my son to follow Christ, because I will. Who will accept the responsibility of providing and protecting my family? I will. Who will ask God to break the chain of destructive patterns in my family's history? I will. Who will pray for and bless my children to boldly pursue whatever God calls them to do? I am their father. I will. I accept this responsibility, and it is my privilege to embrace it. I want the favor of God and His blessing on my home. Any good man does. So where are you, men of courage? Where are you, fathers who fear the Lord? It's time to rise up and answer the call that God has given to you, and to say, I will. I will. I will. Meron ho tayong responsibility, mga tatay. Kung nagkamali man tayo in the past, do not dwell on the past. Moving forward, gawa tayo ng paraan paano tayo, sa tulong at biyaya ng Diyos, by the grace of God, sabi doon, I will.
So tayo po yon. So embrace natin ang responsibility natin, most especially their spiritual life. Bring them back to Christ and lead them to worship the only God that we have, the Lord Jesus Christ. Trabaho po natin yung mga tatay. Huwag na natin ipagkatiwala sa iba. That's a great privilege that God has given unto us to bring our family back to God. At gusto natin makuha natin yung favor and blessings from the Lord. Magsisimula po yon sa ating mga tatay. Amen po. So yung mga nagkamali noon, do not dwell on the past, but looking forward, magtiwala tayo sa Diyos. May panahon pa para makabawi. As long as we live, there is always hope. At sa biyaya po ng Panginoon, makakabawi tayo by the grace of God. Palakpakan pa natin minsan ang ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa oras na ito, Panginoon, dahil minsan pa binigyan niyo kami ng opportunity, Lord, to gather together, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay, Panginoon, na ikaw po ang nag-orchestrate ng araw na ito upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magising sa umagang ito at makarating sa bulubagang ito upang patuloy, Panginoon, na maglaan ng panahon at oras upang makinig sa iyong salita at higit sa lahat, Panginoon, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy kami na nagtitiwala, Panginoon, na ang buhay namin ay wala kung hiwalay po sa iyo. Kaya naman, Lord, patuloy po naming inilalapit sa iyo ang aming buhay. As you have said in your word, Lord, ang aming tema sa James chapter 4 verse 8, draw near unto God and He will draw near unto you. Panginoon, patuloy naming inilalapit sa iyo ang aming mga puso. Patuloy naming inilalapit sa iyo ang aming mga buhay sapagkat tunay, Panginoon, hiwalay sa inyo, wala ho kaming magagawa. Kaya Lord, patuloy po na ikaw po ay magpakilala sa amin sa anumang kaparaanan nais po ninyo. At patuloy, Lord, ang mga salitang na ipapahayag sa aming kalagitnaan ay maging isang butil, Panginoon, na tutubo po sa matabang lupa ng aming mga puso. Nang sa gayon magkaroon ito ng buhay na nagmumula sa iyo. Ito po ay lumago, mamunga, at maging kapaki-pakinabang, Panginoon, hindi lamang po sa aming sariling pamilya, higit sa lahat sa mga taong nakapaligid sa amin, nang sa gayon mabigyan ka po namin, Panginoon, ng dakilang kaluwalhatian na siyang gumagamit sa amin, na siyang patuloy, Lord, na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa aming pong mga kababayan, maging sa aming pong community kinabibilangan. Panginoon, patuloy din kami nagpapasalamat, O Diyos, sa buhay po ng Pastor Erwin, na ginamit mo po sa aming kalagitnaan upang ipahayag, ipaliwanag, Panginoon, ang katotohanan po ng iyong salita, na tunay po that without faith, we cannot please God. Isang paraan para mapalapit kami sa iyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng tunay pong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sapagat sino po ang lalapit sa iyo kung wala naman pong pagtitiwala at pananampalataya? Kaya Lord, truly that faith is a great ingredient on how are we going to draw near unto you and to build up a good and harmonious relationship, an intimate relationship with you, O Father, in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po sa buhay po niya. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo pong ibigay ang desire ng kanyang puso, Lord, na naka-align sa iyong kalooban. At ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng mga long-standing prayer niya. Most especially, Lord, yung mga tao, pamilya niya po na pinapanalangin niyang makarating sa iyo at makakilala sa iyo. Lord, grant the desires of his heart, Lord God, even his entire family, O Father. Bless them mightily, Panginoon, as they continue, Lord, to serve you with all their heart and with all their soul, Panginoon. Kami din lahat, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami po ay may salitang nakuha sa araw na ito na siyang nagpapalusog ng aming spiritual na buhay. Hayaan mo, Diyos, ng mga talatang ito na aming pong napakinggan ay patuloy niyo pong palaguin, patuloy niyo pong pausbungin, Panginoon, ang sa gayon, kami rin po, Panginoon, ay maging tunay pong kapaki-pakinabang sa lugar na kung saan mo kami dinala, maging sa ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa amin, dakilang Diyos. Maraming salamat po at higit sa lahat, Lord, salamat din po sa mga tatay na nandito ngayon. Hayaan mo, Lord, ng bawat isa po sa aming mga tatay ay ma-embrace po namin
ang aming primary responsibility as the head of the family, ang dalhin po namin ang aming pamilya palapit sa iyo at pakilala ka bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Lord, nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat tatay na nandito po sa aming kalagitan. Lord, ikaw po ang siyang manguna. At hayaan mo, Lord, na ang disenyo po ninyo sa aming mga tatay ay maganap ayon po sa iyong kalooban. At sa lahat, Panginoon, na inuna po yung katwiran, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na sa aming pong pansamantala pong paghiwa-hiwalay, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagdako sa lugar na ito, patuloy din po namin inaasahan, Panginoon, we are in the spirit of expectancy na patuloy ang pagkalinga po ninyo ay mararanasan po ng bawat isa sa amin sa paglisan po namin pansamantala sa bulwagang ito, Panginoon. At inaasa po namin at tinitiwala namin sa iyo that you will do something great and something new, Panginoon, sa aming buhay sa isang linggong darating ito. At babalik kami sa bulwagang ito, bitbit po namin ang pasasalamat at pagsamba sa nag-iisang Diyos na aming Panginoon, ang aming Panginoong si Kristo. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Ayan po, natatapos na po ang ating gawain. See you on next Sunday. God bless po everyone.